Hi guys, good morning. This is King Arthur Valiente Vlogs and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ano nga ba ang gagawin natin? So dahil it's already 1:49 AM, mag-vlog ba tayo? Madaling araw na talaga tayo mag-vlog. So ayun. So Saturday ngayon guys, it's already Sunday and 1 AM na. So medyo inaantok-antok na rin ako pero yeah, so wala akong magawa. Gusto ko lang mag-vlog and I want to try this action camera ulit kasi GoPro ko pala, by the way. This is my GoPro Hero 5 and I want to try it to use for vlogging ulit. And I have one battery na kasi yung isa lumubo na. Ito lumulobo na rin yung battery niya actually. Pero yun, bibili tayo kapag meron tayong extra money. Pero as of the moment, hindi mo tayo bibili dahil medyo mahal siya, 1.7 for 3 batteries. And yeah, for today's video siguro gagawin natin is pakilala ko sa inyo yung mga babies ko. Okay? Hi guys! So, ayan. First baby na ipapakilala ko sa inyo is papakilala ko lang yung mga babies ko, yung mga alaga ko dito sa bahay. Since wala tayong magawang video, ito ang gagawin natin. Ipapakilala ko kayo sa mga alaga natin. So, this is Tilo. Tilo is kuting. Maliit pa si Tilo. Actually, napulot ko si Tilo sa Madrigal kasi I'm working in Alabang, Madrigal. Doon ako nagsasite and then si Tilo ay nasa gitna ng kalsada. Nandun siya sa barrier. Alam niyo po yung sa gitna ng mga barrier na kalsada. Si Tilo po ay nandoon sa loob ng barrier na yon. And then kinuha ko si Tilo kasi narinig ko siya, umiiyak siya doon. And then actually kakala-out ko lang noon galing sa work. And nakabahan ako kasi meow siya ng meow and then ang daming sasakyan. So ang ginawa ko na lang is kunin siya para uwi kasi nga naawa naman ako sa kanya. So yan, si Tilo po ay ganito na siya kalaki. Baby pa siya nung nakuha ko and sobrang kulit niya na ngayon. Okay, ayan siya. Ayan si Tilo. Tilo, say hi to the camera. Sabihin mo muna, meow meow. Oh, ayan na. Sige, baba na ikaw. Okay? Hi guys. So ayun, nandito naman tayo sa labas ngayon dahil dito nakahiga. And syempre, ang kwek-kwek ng bayan. So, ito si kwek-kwek. Dito siya ngayon nakahiga sa labas. So, kwek-kwek po ay anak ng pusang ampun ko na hindi ko na rin nakikita kung nasaan na siya ngayon. Actually, dalawa sila. So, yung isa pinamigay na ito. Iwan. Si Cherry Ann talaga yung actually nagpalaki sa kanya. Nagpakain. Kaya medyo suplado siya sa akin. Ang pangalan niya po ay si Kwek-kwek. Kwek-kwek. Ayun. So, siya si Kwek-kwek. Medyo ano siya. Medyo maano siya dahil na ikaw. Kwek-kwek ang dahil dito pakilala. Actually, mabait naman si Kwek-kwek. Ayan. So, ito si Kwek-kwek. Ayan. Medyo suplado lang siya kasi lalaki. Pero si Cherry Ann talaga ang nag-alaga sa kanya. Kaya medyo maingay lang. Parang may aeroplano naman. So yun, si Kwek-kwek po ay pinapakain natin ng cat food na rin kaya medyo nasasanay na rin siya sa akin. Pero ang pinaka-amo niya talaga is si Cherry Ann. Hindi ko na rin kasi alam kung ilang taon na to pero baby pa siya nung inalaga ni Cherry Ann. So ayan, ganyan na siya kalaki and ayaw niya na pahawak. Hi guys! So ayun, nandito naman tayo sa loob ng kwarto ngayon and syempre papakilala ko sa inyo yung first baby ko sa Mandaluyong. Halika dito, Zaggy! So this is Zaggy. Sa baba para makita nyo siya guys. So ito si Zaggy. Ayan. So ito si Zaggy guys. Zaggy, ito kam. Ito po si Zaggy guys. Ayan. Siya po ang first baby ko sa Mandaluyong. And lagi nyo siya nakikita sa iba kong video guys. So Zaggy po ang name niya. Siya po ay half Poodle, half Aspin. And he's 5 years old. 5 or 4. Baka ganun. 2021, 22, 23, 45. 4 years old. So magka 5 years old na siya guys. So medyo 5 years na siya sa akin at ganyan. Ang dami yung mga kuto-kuton ng kati-kati niya. Kaya nangangati-ngati siya. Pero binibigyan naman natin siya ng pantanggal kuto. Ayun. So umiiyak siya ngayon. Ayan. Tingin ka sa camera. Sa mga hi. Ayan. So siya po ang pinaka first baby ko. Si Zaggy. Okay? Next one na. Hi guys! So ayan, nakikita niyo ako dito sa labas ulit at
Papakilala ko naman sa inyo si Milo, pero nagpapadede siya. Milo, halika, come. Si Milo po, ito po si Milo. Ayan. Si Milo po ay ampun ko. Actually guys, mahababang kwento kung paano ko siya naampun. Ngayon, so nanggaling ako ng SM Bacoor. So before kasi, nagiinom po kasi ako sa Bacoor. Pupunta po ako sa mga bar. Nag-bar po ako noon that time with my friends. And then sobrang lasing ko po noon. Not really sobrang lasing, pero lasing talaga sin. So yun, si Milo po ay nakita ko sa SM Molino. Ngayon, ang nangyari po doon is nag-book ako ng angkas, pero pagdating ko ng SM Molino, mali ako na nabook sa angkas. So nag-book ako ng angkas, mali ako na nabook. Nadala ako ng SM Molino. Ang nabook ko ay si SM Molino. And then doon ko nakita si Milo. Ngayon, si Milo po ay nandoon, pakalat-kalat. Pilay po yan lahat. Ayan po siya, pilay at bulag po yan. So, yun nga, lasing ako noon. So, umiga na ako doon sa kalsada. And then, lumapit siya sa akin, kinukulit niya ako. Nakwento ko na rin sa vlog ko. Actually, nakwento ko na rin siya. Pero yun, ulitin ko lang ulit na lumapit siya sa akin. Tapos, kinukulit niya ako habang nakahiga ako doon sa SM Molino. And then, nagising ako kasi that time kasi nakakatulog-tulog na ako. And then, yun. Nagising ako dahil sa kanya, and then nagbukult ako ng, syempre baka manakawan tayo or something, hindi ko alam bakit niya ako nilapitan or something. And yun, tapos nagbook ako, and then alam niyo ba, binuhat ko siya pauwi sa bahay. So kinabukasan, meron na akong on the spot na doggy which is si Milo. Ayun, tapos wait lang natin yung isa, pero papakilala natin yung isa. Here's yung isa na makulit. Ito naman po, halika, come. Ayan. Ito naman si Cooper. His name is Cooper. Baby pa siya nung inampun namin siya ng aking partner. Actually, gusto kasi namin magkaroon ng bagong baby. So, kaya nag-ampun ako ng isa at tumingin kami sa Facebook kung sino yung nagpapaampun ng mga aso. And then, suddenly, syempre may nag-comment. And then, siya yun. Kinoment siya ng may-ari na may baby daw sila doon na aso. So, si Cooper yun. And yun nga, pinuntahan namin sa SM Bacoor ng kuya ko. Nag-drive si Kuya Leonard doon. And then, kinuha namin siya. Actually, baby pa siya. Kung gusto nyo makita, ilalagay ko yung mga picture dyan. Pero yun, so, kinuha namin siya sa SM Bacoor. And then, yan, ngayon, ganito na siya kalaki. At sobrang kulit niya po, guys. Sobrang kulit niya. Hindi po siya masinurin at masakit po sa ulo. Close sila ni ano ko. Diba? Close sila ng pusa ni Kwek Kwek. So ayun, syempre ipapakilala ko rin sa inyo ang pinakabago naming baby na dumidede pa siya. Pinipilit niya pang may lumabas na gatas sa nanay niya. Dumidede pa siya, right? Sige. Actually guys, magto 2 months pa lang to. Kung napanood nyo na yung vlog ko sa kanya, may vlog ako kay Milo na nanganganak siya. So basically, kinuwento ko rin doon kung paano ko nakuha si Milo. And then, ayan. So doon, nakita nyo yung baby pa siya noon, October 13. October 13 po. 13 ba? 15. 15 ata. Basta check na lang natin kung anong araw yun. Pero yun nga, October 15 or 13 ata yun, nanganak si Milo. And then I'm the one who's nag-assist sa kanya noon. It's morning, like 5 AM na ata yun. And then, ayun. So, dumidede pa siya. Papakita ko sa inyo guys. Sobrang laki niya na. At ang hirap niya ng actually, kumakain naman siya ng kanin. Dumidede pa siya ngayon. Pero kumakain niya ng kanin. Ewan ko bakit siya dumidede. So, ayun. Wait lang. Tapos, hintayin lang natin siya matapos dumede. Ayun na. Tapos na siya dumede. Teka na. Napakalahan na kita. So, ito guys, si Peewee. Ito po siya yung pinanganak niya noong October 13 or 15 ni Milo. Yung hinila-hila ko pa para magbuhay yung pukid niya. Sorry. Ang laki niya po guys. Can you see? Sobrang laki niya. Sobrang laki niya guys. So, marami tayo. Ayan. Ayan. So, ang laki na po niya. Kung nakikita niyo. So, ayan. Ang laki niya na, diba? So, kung nakita niyo po siya sa vlog ko nung pinanganak siya ni Milo, sobrang
ano pa siya nun, baby pa siya nun. Ngayon, damulag na siya. Sobrang damulag na po niya, guys. Patay gutom na rin po siya. Ganyan po siya kalaki. At alam niyo ba kung sino kamukha niya? Kamukha niya si Zaggy. Ganon yung itsura ng baby pa si Zaggy. Nung binili ko si Zaggy, ganon na ganon yung itsura niya. Kaya naman yung motor na medyo maingay. So yun, nung binili ko si Zaggy, ganon na ganon yung itsura. And I think baby siya ni Zaggy. Ang kagandahan lang dito kay Peewee, meron siyang medyas. Tapos meron siyang sombrero. Brown din yung sombrero niya. So ayan, thumbnail. So ayan, so siya po si Peewee. Actually guys, ibabalak na kasi kami lumipat. So sa pusa namin, gusto namin ipaampon yung dalawa, si Tilo ang ipapaampon, pero may isang pusa which is si, kukunin namin si, pangalan nito, ni Kwek-Kwek. Si Kwek-Kwek kasi ay dadalhin namin. So baka i-picture ko sa vlog ko tomorrow, maybe tomorrow punta tayo doon, bibilihan ko ng bagong padlock yung bahay na yun, and then video tayo, mag-vlog tayo doon para makita nyo rin na kung anong itsura ng doon, and i-upload natin yun separately on this video kasi this is all about work to all of my babies. So basically, si Tilo baka ipaampon namin. Sa mga gusto pong umampon, mag-comment down below lang kung gusto nyo siyang amponin. Pero yeah, actually nag-post din ako. Meron nang gusto talaga sa kanyang umampon, pero hindi ko pa naibigay kasi nga sobrang busy ko din sa work. And pero yun, balak ko namin siya ipaampon, and then ibigay na rin. Tapos bibili na ako ng 1 kilo ng cat food para sa kanya at doon sa magiging amo niya, kasi nahihiya rin naman ako na ipapaambon ko lang siya, right? So ayun, so far marami pa akong baby actually. Meron din kami dumating, ipapakita ko lang yung picture, nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero mayroon pa pero namatay na kasi siya. So yung dalawang aso naman yung Charian, namatay na din. Sa katandaan yung isa, si Fiona, aso yun ni JR, na inlagaan namin din before, so namatay na rin siya. Tapos yung aso pa ni Charian na isa, namatay din dahil yata sa sakit. So sa sakit, so, actually nire-revive ko pa siya nun, pero hindi na talaga kaya. And then yun, so ilang aso na rin yung namatay. Yung isang pusa lang wala pa, yung nanay ni Kwek-Kwek hindi nagpapakita, hindi ko alam kung nasaan, pakalat-kalat na siguro. Hindi siya napunta dito or sa iba na siya kumakain. So actually yung nanay ni Kwek-Kwek, to give you an overview, yung nanay ni Kwek-Kwek is pupunta lang dito yun sa bahay nung unang tira ko dito, and then siya yung nakasama ko aside kay Zaggy, kasi kami dalawa lang naman ni Zaggy dati before dito kami nung nilipat ko dito. So yun, so kami dalawa ni Zaggy, and then pupunta yung pusa na yun dito hanggang sa nabuntis siya, nanganak siya kay Kwek-Kwek, dalawa yung naging anak niya, and then nagampun ako, yun nga si Cooper, and then si Milo na ampun ko, si Tilo na ampun ko, nanganak si Milo, ayan, nandiyan kasi kung ano. So yun po, actually ayaw kong bitawan yung mga aso dahil sobrang napamahal na sila sa akin, and yun, medyo kinakaya natin kasi dami na nila guys, so para na po ako ampunan. So ayun, hopefully matagal pa sila sa akin, and yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo since wala naman akong ma-share and wala pa akong ma-vlog. Gusto ko sana daily vlog, but kung daily vlog and paulit-ulit lang naman din naman yung nangyayari, hindi siya maganda sa vlog. So para paulit-ulit lang. So ayun nga, share ko lang naman sa inyo, and thank you so much guys for watching this video, and I hope you like this video. And if you have any request of vlogs or any challenges that you want me to do, just comment down below, and don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to share this one, and then don't forget to like my page, King Valiente Vlogs, and also my Facebook, syempre puntahan nyo na ako, i-follow nyo rin ako, King Arthur Valiente, and also to all of my social media accounts. Thank you so much guys, paalam!